Magandang oras mga kababayan, mga ka-TH, mga fellow treasure hunters, novice and expert treasure hunters. Meron tayong isang dokumentaryong video dito na nagpapakita na meron palang sariling mga gold bars at kayamanan ang Pilipinas noong World War II at nang nakikita na ng Amerikano at ng Philippine government na matatalo na ang Pilipinas, ay dali-daling tinipon nila ang kayamanan ng ating bansa na galing sa mga bangko, sa mga mina, sa mga private individuals, at nagkaroon pala tayo ng 51 tons na gold bars kung saan ito ay inihulog daw dyan sa karagatan ng Bataan. Kaya itong bidyong ito ay magpapatunay at magpapakita ng area kung saan hinulog sa kailaliman ng dagat ang hindi lang gold bars, mga alahas, mga silver coins, copper coins, at napakarami niyan dyan sa karagatan ng Bataan malapit sa Corregidor. Kaya ito ang video courtesy sa atin ng isang nagbablog ng treasures sa Pilipinas. Atin panoorin. 70,000 combined troops ng mga Filipino at Amerikano sa pamumuno ni General Douglas MacArthur ang may sabi ng pamosong linya na I shall return ang commander ng USAF sa puwersa ng napakaraming Hapon na unti-unti nang nasasakop ang mga lugar sa paligid ng Maynila. Iba naman ang naging ganap sa daungan ng Manila Hotel kung saan mas naging maayos ang pagproseso ng mga kayamanang kailangang mailipat agad sa Corregidor. Narito ang mga mayayaman ng lungsod na natatakot na mawala ang kanilang mga pera at ginto, maging ang lahat ng mga naipon na ginto, silver at securities mula sa Philippine Treasury. Base sa mga records, ang naging inventory ng mga kayamanang nandoon na naipon, mahigit 100 million, $100 paper bills, 51 tons ng 22 to 24 karat gold bars na may bigat na 20 kilograms each, 32 tons ng mga silver bars na may bigat na 20 kilogram each. Ayan, so dito muna tayo magbigay ng reaksyon. 20 kilogram each bar. Parang saya masita gold bars, no? Ang lalaki ng gold bar noon, noong World War II. At yung Manila Hotel pala na yan ay napaka-historic na hotel yan na nariyan sa Manila Bay, sa Rojas Boulevard. Nandyan yung Manila Hotel hanggang ngayon nakatayo. Very historic kasi dyan pala tinipon lahat ang 51 tons ng 24 karat gold bars na ang timbang ng bawat gold bar ay 20 kilograms. Ang bigat-bigat, no? At 30 tons ng mga silver bars. Meron pala tayong silver bars noon. At hindi lang yan, 100 million US dollar paper bills. US dollar ang papel natin noon eh. Kasi ano tayo ng Amerika noon, hawak. Kaya itong mga gintong ito ay lahat yan ay sa Pilipinas. Walang Yamasita Treasure dyan. Yan ay sarili nating gold reserve. Na dyan pala yan na ang rindibo nila, ang pagkita-kita ng lahat ng may-ari ng mga gold bars, mga bangko, mga companies, mga mining companies. Dyan pala nag-rindibo, nagkita-kita sa Manila Hotel sa Rojas Boulevard. At dahil sa ang nakikita nilang pinakamatibay na pagtaguan yan ay ang Corregidor, kasi ang Corregidor naroon yung tunnel ng Amerikano na fortified, meaning may mga kanyon sa paligid at konkreto ang mga bunker, ang tunnel doon sa Corregidor. Kaya yun ang last stand ng Pilipinas. Kaya doon dadalhin ang mga gintong ito. Grabe, 51 tons. Lahat ng yan ay inano lang dyan eh. Hinulog lang sa dagat dahil sa makukuha na ng mga Hapon. Kaya ngayong nalaman nyo ito mga kababayan dyan sa Bataan, taga Corregidor, merong ano dito, itong ipinakita kung saan banda hinulog ang mga kayamanan na yan. Kaya nga marami ang nakasisid ng mga, kahit isang coins lang makuha nyo, ang isang coins niyan ay nagkahalaga na yan ng 1,000 to 3,000 pesos. Coins lang yan na American coins. Meron nga akong nakita sa Dekada Channel na ibininta na ganyan, ay 3 piraso ay 15,000 ang bili. Kaya 3,000 bawat isa kapag maganda ang kondisyon. Nako, grabe. Marami pala dyan sa Corregidor, sa Bataan, dyan sa may yung Caballo Island, yung parang sperm.
parang itong parang tadpole, yung yung hugis ng isla diyan, malapit diyan. Sa tapat niyan, merong bato diyan na tinatawag na bato na isla na Caballo. Diyan hinuhulog malapit sa Caballo Island ang kayamanan na ito. Kaya patuloy tayo sa ating video na ito, courtesy ng isang treasure vlogger channel. Nakalimutan ko ang pangalan, kudos. Maraming salamat sa video ito at marami ang makakaalam. Na meron pala tayong 51 tons, 32 tons plus 100 million paper and coin bills na nandyan pala inilubog. Sadyang inuhulog dyan sa karagatan ng Corregidor. Alright, patuloy tayo sa video ito. 140 tons ng mga silver peso coins, 2 tons ng mga ginto mula sa mga alahas at pagmamay-ari ng mga sibilyan. December 27, 1941, ilang pulutong na maliliit na barko, yate at mga tugboats ang buong biyahe mula sa Manila Bay patungong Corregidor. Dala-dala ang malaking hoard ng mga treasures upang maisalba sa mga kamay ng mga Hapones. Dahil sa lakas ng depensa ng isla ng Corregidor, ito ang napiling headquarters ni MacArthur bago ito umalis ng Pilipinas noong March 1942. Sa kanyang palagay, ito ang lugar na pinakamainam kung saan temporaryong pwedeng itago ang mga kayamanan. Sa kailaliman ng gabi ng February 3, 1942, pumaibabaw ang American submarine na USS Stroud sa North Channel, ilang milya ang layo sa Corregidor. Ang misyon nito na ma-deliver ang 3,500 high-altitude anti-aircraft ammunition sa Corregidor. Sa kadahilan ng nirequest ito ni Army General Jonathan Wainwright upang mapuksa ang mga Japanese plane bombers na lumilipad ng 24,000 feet. Matapos ma-unload ang ammunition na ito, napansin ni Captain Feno, ang kapitan ng Stroud, na lumulutang na ng mas mababaw ang kanilang submarino. Kaya upang maipalubog ito ng mas mabilis, nag-request siya ng 25 tons ng sandbags sa Corregidor. Ngunit hindi ito naaprubahan dahil walang maibigay na sandbag sa kanila o kahit anong bato, dahil kailangan din ito sa proteksyon ng buong isla. May nagmungkahing gamitin ang mga ginto bilang pabigat. Ayan, so ito mga kababayan, ang ginto na ang ginawang pabigat sa submarino para lulubog uli. Kasi na na diskarga na yung mga ammunitions na nasa 50 tons ang bigat. Kaya lumutang ang submarino. Ngayon ang mga buhangin pala ay ginamit na sandbag para sa mga foxhole, para sa fortification ng isla. Kaya wala nang buhangin ang buong isla. Ang ginawa pala ay mga ginto na lang natin ang ginawang pabigat sa submarino. Naku, kaya itong ilang tonelada ba? 20 tons ba yun? Yung sinabi na ilagay sa submarino. Yun yung yun yung nabawas sa 51 tons, di ba? At yung nailagay sa submarino ng mga gold bar, sigurado yun na yun ay keepsaking. Nasa na yun? Nasa magandang pangangalaga ng Amerika. Ewan ko lang kung naibalik sa Pilipinas, di ba? Itong naisakay sa submarino, dahil ang submarino ay hindi yan na-capture ng Japanese Army, ibig sabihin, kung nakabalik sa Amerika ang submarinong Truman, ang karga noon na nasa 20 tons of solid gold bars ay nandun na sa Amerika. Di ba mga kababayan? Kasi World War pwedeng i-declare ng Amerika na natamaan ang kanilang submarino at lumubog. Pwedeng ganun Kaya atin panoorin ang buong kwento dito. Patuloy tayo sa panonood nitong napakagandang video na nagpapakita na hindi lang pala Yamashita Treasures ang nandyan sa Corregidor sa Bataan, kundi yan ay sariling ginto ng buong Pilipinas. Kahit ng mga private citizens ay doon pinatago nila ang kanilang mga ginto At merong mga dokumentaryo, merong mga papeles yan. Kaya pwedeng kunin ng may-ari ng ginto. Halimbawa, may-ari ng bangko na nagdeposito ng ginto sa Corregidor, ay merong papeles yan. Kaya pwedeng makuha muli. Ngunit, tinatawag na yan na collateral damage sa gera. Siyempre, pwedeng i-declare ng mga Amerikano na nawala at hinulog nila sa karagatan, di ba? Pwedeng ganyan kasi gold yan Alangan naman na ihuhulog mo lang yan, meron ka talagang ititira sa bulsa mo. Alright, patuloy tayo sa video. Ito dahil nga
kailangan din talagang ma-secure agad ang mga kayamanan na nasa isla. Sa mga panahong iyon, napasok na ng mga Hapones ang Maynila at hindi magtatagal. Makukuha na nito ang Corregidor. Agad-agad ibiyenahe mula sa vaults na nasa Malinta Tunnel patungo sa North Dock ng Corregidor ang mga gold bullion at mga bags ng silver coins at inilulan ito sa submarino. Mano-mano mang isinakay ang mga gold bars at silver coins at inabot na ng 3:00 ng madaling araw at hindi pa rin natapos ang paglilipat. Kinakailangan ng umalis ng Trout kaya't sa gabi ng February 4, ang kabuuan lang na nailipat na kayamanan sa submarino ay 320 bars of gold. Ayan, so 320 bars times 20 kilogram each bars. Yan yung timbang lamang pala na nakarga sa submarino. Pero napakarami na yan. 320 times 20, ilan ba? Mga kababayan, ilang kilograms ba ang inabot diyan? Sobra yata ng 2 tons, di ba? So sabihin natin merong 2 tons or 3 tons of solid gold bars na lulan ng submarino. Yun ay savings na yun, safety na yun. Kasi nasa submarino eh. USS Trout pala yung submarino. Hindi yun na hindi yun natamaan ng bomba yung submarino. Kaya safe na nakauwi siguro sa Amerika, hindi natin alam. Di ba kasi gera. Pero yung karga talaga na, ayan, 320 bars of gold na 20 kilos bawat isa, ay siguradong yan yung pinaka-safety at na-safety nila at nadala sa Amerika at kung saan man yan, ay sigurado na US government ang naghawak ng mga gintong yan. Alright, so patuloy tayo sa salaysay ng ating ka-vlogger dito sa bidyong ito. 630 bags containing 630,000 silver pesos. Sako-sakong katibayan ng pagmamay-ari, treasury securities at mga diplomatic mails. Ang mga ito ay lilipat sa Amerika sa napipintong pagtatapos ng gera at ibabalik ito sa gobyerno ng Pilipinas. Malaking tulong na naisakay agad ang mga kayamanang ito sa Trout. Ngunit yun pala ay ilang porsyento lang ng kabuang kayamanan na maiiwan pa sa isla. Mayroon pang sangkatutak na bilang ng mga gold at silver, maging tone-toneladang alahas at mga securities na nasa vault pa rin ng isla. Ang kabuang bilang ng mga naiwang kayamanan ay nasa 51 tons ng mga gold bullion, 32 tons ng mga silver bullion, 140 tons ng mga silver pesos at centavos. At mula naman sa mga sibilyan ang 2 tons ng mga gold bullion na iba't iba ang sukat. Napakaraming mga alahas at precious gems. Alright, so ito balikan natin yung bilang bilang ng mga, ito yan, yung mga naiwan. Yung mga naiwan sa ito mga kababayan, no? Yung naiwan ito sa isla, yung 320 kilograms, I make that 320 gold bars times 20. Yun yung bigat ng gold bars na naisakay sa submarino. Ay meron pa palang mga kasamang yun, mga silver coins, copper coins, at mga jewelries. Ito yung natira, 51 tons. Ito yung naiwan sa vault ng isla. Meron akong vlog nito yung merong merong tunnel na concrete diyan sa Caballo Island ay binutas ng mga treasure hunter. Hindi natin alam, baka natamaan nila ang vault di ba? Kasi nandyan pala sa Caballo Island. Grabe, swerte ng taga diyan. Swerte ng mga taga-Corregidor noon, dapat noong 1980s, nagte-treasure hunt na sila diyan. Kasi nagkalat diyan ng mga coins Coins pa lang ay 1,000 mahigit na bawat isa So ito, 51 tons ng mga gold bullion, ito yung gold bars, 32 tons ng silver bullion. Ilan na ba? So 83 na. Plus 140 tons ng civilian gold. Ito yung pagmamayari ng mga negosyante at mga bangko at mga mina. So ilan na ba lahat? 140 plus 51, 191, 222 plus and minus. 220, sabihin natin na tons, 220 tons of gold ang naiwan sa isla at yan ang yung hinuhulog na sa dagat. Kasi yung naisafety nila ay yung una, yung 320 gold bars plus mga alahas at papeles ay naroon na sa Amerika.
Kaya ito yung naiwan, no? 220 approximately tons of gold bars and silver bars ang naiwan sa isla, at yan yung hinulog daw sa karagatan. Kasama yung mga coins na napakarami. Kaya nako, grabe pala, no, kung nalaman ito ng mga taga-korehidor noon, ay siguro nalaman naman nila ito, di ba? Pero wala kasing mag-ano diyan, mag-attempt magsisid kasi napakalalim ng hinulugan ng mga sundalong Amerikano. Kasi kung ihuhulog nila sa mababaw, makukuha ng Hapon. Kaya doon nila hinulog sa pinakamalalim na parte ng Corregidor Ocean. Malapit daw sa Caballo. Caballo Island ay yung fortress na bato na malaking isla na nilagyan ng mga tunnel at mga kanyon ng Amerikano. Okay. Magandang video talaga to, mga kababayan. Ito yung totoong ginto dahil atin ito. Hindi Hapon ang nagbaon, kundi ang ating mga sundalo at mga Amerikano ang naghakot diyan sa korehidor at mismo hinuhulog din sa korehidor, at mayroong mga naiwan sa mga nakatagong safe bolt diyan sa Malinta Tunnel or Caballo Island. Di natin alam kasi safe bolt nakatago. Sigurado yun, nakatagong tunnel yun na siniminto kasi safe bolt, at mahirap yun mahukay, di ba? Pero sa panahon ngayon ay wala nang mahirap dahil meron ng mga heavy equipment. Alright, patuloy tayo sa ating video. Ng mga silver pesos at centavos. At mula naman sa mga sibilyan ang 2 tons ng mga gold bullion na iba't iba ang sukat. Napakaraming mga alahas at precious gems na na-transfer sa isla sa takot na magkawalaan ng mga ito sa 12 bangko ng Maynila sa pagpasok ng mga Hapones. Napakalaking kayamanan talaga ang lahat ng ito at mahirap isipin kung masasamsam lang lahat ng mga Hapones. Kaya pala marami kasi 20 ka bangko, pati bangko pala nagdeposito diyan sa korehidor. Kaya ano bang meron sa 20 banks? Kaya sa 20 bangko lang sigurong napakaraming pera, napakaraming coins. Ang coins pa naman noon ang mahal-mahal na ngayon. Yung sinabi ko nga na nagbenta sa Dekada channel sa YouTube, yung bumibili ng old coins, numista, tinatawag ng mga numista, ay 1,000 pesos per coin ang bili nila niyan. Yung mga US coins na yan na ang likod ay agila. Diba, meron ako niyan noon, bininta ko 500 500 bawat isa, noon pa yon. Pero ngayon hindi na, nasa 3,000, 4,000, depende sa kondisyon. Kaya ito ang totoo talaga ito na treasures dahil atin ito. At merong dokumento ang mga ito. Siguro na ibalik sa, iwan lang natin kasi gera nga yung dinala sa Amerika, ewan lang natin kung naibalik sa Pilipinas, di ba kasi gera, lahat ay collateral damage na Kaya pwedeng sabihin na naagaw ng Hapon yung laman ng submarino. Di ba? At yung mga hinuhulog sa dagat, pwedeng binalikan yun ng Amerikano Pwedeng balikan nila at gagamit sila ng kanilang mga fragment. Yung may mga escoba, di ba? Ang Pilipinas wala pa niyan noon Kaya ang tanging makasisid ng mga inihulog diyan sa karagatan ng Caballo Island sa korehidor, Amerikano lang din ang pwedeng sumisid diyan kasi sila lang yung may kagamitan. Ang Pilipino ay hindi makaabot kasi nasa 30 meters deep. Hindi na kaya yan ng mga Pilipino. Walang scuba noon Amerikano ang meron. Filipino divers wala pa, mga mga badyaw. Mano-mano, di ba? Ilang metros lang ba ang kaya ng badyaw, di ba? 30 meters hindi na yung kaya ng badyaw. Sasabog na yung kanilang baga. Okay, patuloy tayo sa video. Ngunit sa kalagayan noon ng isla, isang napakahirap na desisyon ito para sa mga otoridad kung papaano ito i-secure.
April 9, 1942, the fall of Bataan. Sumuko ang mga Amerikano sa Ayan mga na. Hapones at naging bihag ang 76,000 sundalong Amerikano at Filipino matapos ang 3 buwan ng madugong labanan sa Bataan. Nangyari ang Bataan Death March kung saan ang mga prisoners of war ay pinaglakad mula sa Maribeles hanggang Capas Tarlac. Marami ang nasawi sa pangyayaring ito. Ito kung alam niyo mga ka-TH sa mga batang treasure hunter, si Ferdinand Marcos, Apulacay ay kasama diyan. Ang ranggo ni Apulacay noon ay lieutenant. Kasama siya sa Death March. At ang ginawa niya, nakadaan sila sa baybayin, and then merong mga bangka, merong mga naka-standby na bangka, ay gumulong daw siya. Yun ang kwento niya. Dali-dali siyang gumulong, hindi siya nakita ng mga sundalong Hapon at nagtago siya sa loob ng bangka, sa ilalim ng bangka, sa baybayin. At yung mga naman, yung gumaya sa kanya na gumulong din, ay nahuli. At siya lang yung hindi nakita. Kaya napakaswerte ni Apulacay. Kaya alam ni Apulacay kung saan yung mga pinagbaunan ng mga Hapon eh. Kasi panahon nga niya, naabutan niya ang giyera. Siya ay binata noon at siya ay lieutenant sa Philippine Army. So ayan, parte ng World War II si Apulacay, kaya nakaparty din siya ng Yamashita Treasures, di ba? At hindi lang pala Yamashita Treasures ang nandito sa Pilipinas, lalo na dyan sa Corregidor sa Bataan, Caballo Island, ay naisip ko tuloy ang pagtayo ng Bataan Interlink Bridge, di ba? Yung Bataan Cavite Interlink Bridge, tingnan nyo yung mapa doon mga ka-TH. Di ba merong poste na malapit talaga sa Caballo Island? At ang ginawa nila ay meron ding hagdanan, babaan sa Corregidor Island. Doon dumaan yung Interlink Bridge eh. Nabasa niyo bang iniisip ko? Kung magtayo ka ng bridge, malalim ang niyan, ang pundasyon. Binabarina yan ng giant drill. Higanting barina yan eh, ang maghukay ng foundation. So ano bang tatamaan kapag naghukay, di ba? Pwedeng ganun eh, kasi ang gastos ng Interlink Bridge na yan ay 3.2 trillion pesos. Hindi kaya ng budget ng Pilipinas, kaya magtaka tayo, bakit kayang itayo yan? Ngayon hindi natin alam, baka binarina na yung sa Caballo Island, di ba? Baka merong collaboration yan between US and the Philippines, at alam ng Amerikano kung saan nila nilagay yung mga safe bolt eh. Kaya pwedeng ang pagtayo ng Interlink Bridge na yan, kasi bakit itinayo yan na ang laki-laki ng gastos? Baka funded na nga yan kapag nakuha diyan yung mga pagkati-hatian yan eh, US Philippines. Akin-akin lang to ha. At kung may makuha diyan, ay pwedeng maitulong sa pagtayo ng Interlink Bridge. Bataan Cavite. Dadaan sa Corregidor eh. Tingnan nyo mga kababayan. Kaya ayan, umandar na naman ang ating malikot na pag-iisip. Pero ganyan talaga, katulad dyan sa Metro Rail Subway ng Metro Manila. Ang nagtrabaho niyan ay JICA at saka Misotomo. Misotomo ba yun? Na kumpanya. Lahat yan ay treasure hunter yan na kumpanya. Merong Misotomo dito sa Surigao. At ganun rin, mga ginto rin ang hinahanap. Kaya kapag ganyan na mga proyekto na magtaka tayo ang laki-laking gasto, bakit kailangan magtayo niyan? Kasi merong hinahanap at merong i-recover. Yan, guni-guni ko lang yan ha mga ka-TH. Pero alam ko kayo'y maniniwala niyan. Alright, patuloy tayo sa ating video. Ang pagkahulog ng Bataan ang naging hudyat para sa Corregidor ng paghahanda dahil kaunti na lamang ang natitirang mga oras para makakuha ito ng mga Hapones. Kaya ang ginawa ng mga hukbo na nasa isla, sinunog nila ang daan-daang dolyares na papel sa metal containers sa kanlurang bahagi ng maligna tunnel. Bago ito sinunog, inilista at inirecord ang mga serial numbers nito upang ma-reissue ulit pagkatapos ng gyera. Ang naging pahirapan kung papaano nila sisirain ang mga ginto at pilak na barya, kaya't nagdesisyon silang ilubog ang mga ito sa ilalim ng dagat sa isang sekreto at tagong bahagi. Mabilis nilang napagdesisyonan na ilubog ito sa Caballo Bay.
Kung titingnan ang isla ng Corregidor sa taas, ito ay hugis butiti o tadpole. Sa pakurbang buntot ng isla, malapit ito sa Caballo Island, isang rock formation, at sa pagitan ng dalawang isla, ang Caballo Bay. Ayan, so ito, sa pagitan pala dito, itong tinuro ko, sa pagitan ng Caballo, ito yung Caballo, itong bato na isla, sa pagitan pala nilubog ang, nako, diyan yata tumama yung isang poste ng ng Cavite Interlink Bridge, parang dito nga tumama oh. Tingnan natin sa litrato mamaya ng Interlink Bridge kung saan tumama yung isang footing ng kanilang poste. Basta ayon dito sa nagsabi ay nasa kalagitnaan ng Caballo at ng Corregidor. So pwedeng dito or sa may buntot, kalagitnaan. Alright, so meron na tayong hinta. Basta dito lang tayo maghanap, itong banda rito, kung kayo'y maghanap. Sigurado ako na 1960s pa, binalikan na yan ng Amerikano o baka 1950s pa, o baka 1945 lang, 1946, pagkatapos ng giyera, ay baka sinisid na yan ng patago Hindi natin alam, di ba mga kababayan? Pero kung nandyan pa yan, yan ay yung nirecover sa paggawa ng Cavite Interlink Bridge. Yung ginawang ngayon. Grabe na napakalaging gasto na tulay. Pag natapos yan ang longest bridge in the world. Mga kababayan, baka hindi niyo alam. Nasa Pilipinas na ang longest bridge in the world na dumaan ng karagatan. Kaya hindi basta-bastang tulay yan kasi dumadaan ng dagat Dumadaan ng salt water at madaling masira ang mga bakal, kaya ay talagang mga yan, matitibay na klaseng bakal ang ginagamit. Okay, patuloy tayo. Medyo malapit sa South Dock ng Corregidor at nasa 120 feet ang lalim. Ito ang spot nilang napili upang itambak ang mga gold ingots at mga kahon ng silver coins gamit ang 2 US Navy ships na USS Harrison at USS Pigeon sa loob ng 10 gabi. Sa katapusan ng April 1942, 425 tons ng silver coins na humigit kumulang 17 million pirasong silver peso coins at 2,222 gold ingots ang kanilang nailubog. Saktong-sakto lamang bago ang pagsalakay ni Japanese General Masaharu Homa noong May 5, 1942 sa Corregidor. At nang sumunod na araw, napasakamay na ng mga Hapon ang huling balwarte ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas. Hindi naglaon habang nasa kontrol na ng mga Hapones ang Pilipinas. Nalaman ng mga ito ang tungkol sa mga sunken treasures. Ito'y matapos biglang nag-collapse ang kanilang pera na ginagamit sa bansa na kahit ang sweldong pang isang buwan ay hindi man lang makabili ng isang pirasong beer. Ang naging dahilan, ang misteryosong pagbaha ng mga silver coins sa merkado ng Kamaynilaan. Maging ang mga kampo ng mga POWs ay naabot nito na ginamit nila pang bribe sa mga sundalong Hapones kapalit ng pagkain, damit, tubig at gamot. Ayun, so meron na-recover pala ng mga locals, ng mga taga-riyan ang silver coins. Kaya pala nawala ng value ang Japanese money na Mickey Mouse money. Dahil ang silver coins ay mas mahal yun kaysa paper money, fiat money ng Hapon. Kaya dito dahil sa nagtitrade ng mga Pilipino ng silver coins, yun na yung ginagamit nila sa pagbili, sa trading. Dito pala na booking ng Hapon kung saan galing yung mga silver coins na yan. Ngayon meron naghudas kasi meron ng mga makapili na grupo noon. Merong mga hudas. Yan yung mga makapili groups noon, at nalaman ng Hapon na galing pala sa karagatan ng Caballo at Corregidor ang mga silver coins, kaya pinasisid. Ang ginawa naman ng mga nangsisid ay hindi binigay lahat sa Hapon. Naglagay sila sa kanilang mga bulsa. O kaya nagtago sila dun sa ilalim ng dagat at binalikan. Kaya nagkalat ang old coins, silver coins dyan sa Metro Manila dahil dyan sa mga sumisisid na locals. Grabe no, mga kababayan. Pero yung gold ay nakalagay sa safe vault. Sabi yung naiwan ng submarino na mga gold bars at silver gold bars ay nakalagay sa safe vault. So kung safe vault dyan, baka ibinaon niya ng malalim. At yan dyan, kapag dyan nag-drilling ng foundation ng tulay,
na interlink bridge ng Bataan Cavite ay siguradong makapag-dredge, mag-dredging sila eh. Ma-dredge yung mga old coins. Pera na rin yan eh, kasi grabe, ilang tonelada ba yun? 22 tons yata of silver coins and copper coins. At lahat ng yan ay may value eh. 1,000 each to 3,000 each, depende sa kondisyon. Alright, tapusin natin ang video courtesy ng ating anonymous na kaibigan. Ginamit ito para sa kanilang kalayaan. Kaya't nang malaman nila ang pinagmulan nito, nag-hire ang mga Hapon ng mga local Filipino divers. Ngunit pahirapan para sa kanila dahil hindi sanay ang mga ito na sumisid lagpas 30 feet. Ngunit ganun pa man, nakakuha ang mga ito ng ilang mga kahon ng silver coins. Yun mga kababayan, so meron palang nakuha talaga ng mga silver and copper coins ng mga Filipino divers. At karamihan ay naibigay sa Hapon. Pero bago pa man yan ay meron ng sumisid ng mga Pilipino na hindi alam ng Hapon. Kaya hindi lahat napunta sa Hapon ang mga silver copper coins na yan. Grabe no, ang laki ng kayamanan pala dyan sa karagatan ng Corregidor. Alright, so maraming salamat sa gumawa ng bidyong ito at malaking informasyon na maibigay sa ating mga ka-TEDs na narito sa ating channel. Maraming salamat sa lahat at huwag kalimutan mag-subscribe kung kayo'y bago pa lamang para palaging updated at tulong na rin na lalago itong ating channel. Maraming salamat.